Binasag na ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang katahimikan dito sa usapin ng bantang pagpapatay sa kanya at kay First Lady Liza Araneta Marcos at maging sa House Speaker ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, tiniyak ng Pangulo na mananaig ang batas sa sinumang nagsisimula ng kaguluhan gamit ang pamumulitika. Eden Santos sa balita. Pinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bantang pagpapapatay sa kanila ni Vice President Sara Duterte. Yan ang mariing sinabi ni Pangulong Marcos sa inilabas na video message nito ilang oras bago tumulak patungong United Arab Emirates. Sinabi niya na nakakabahala ang mga pahayag na narinig niya sa mga nakaraang araw mula kay Duterte. Una rito, sinabi ni VP Sara na may kinontrata na siyang assassin na papatay kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling magtagumpay ang pagpapapatay sa kanya. Binatikos din ng Pangulo ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay sila. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Dagdag pa ng Pangulo na bilang demokratikong bansa ay kailangan nilang ipatupad ang rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Anya, kaya hindi tama ang pagpigil ng mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Giit pa ng Pangulo na tapos na sana ang usapan kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata bilang lingkod bayan na magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Umaasa ang Pangulo na matutuldukan na ang mga pangyayaring ito sa paraang matiwasay at magdadala sa publiko sa katotohanan. Ipinagtanggol din ng Pangulo ang mga senador at mga kongresista sa pagtupad ng kanilang mandato. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Idiniin ni Pangulong Marcos na bilang isang bansa ay marami ang mga hamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Anya, sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang kanyang pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Dagdag pa niya na igalang ang proseso at tuparin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapat, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.